Si Yuna Samonte ay isang simpleng lugaw queen at caterer na walang ibang pangarap kundi ang maiahon ang pamilya sa hirap. Sa mundo niyang puno ng mantika at sangkutsa, wala siyang oras para sa pag-ibig, lalo na kung ang lalaking dumarating ay si Rico, the Rocket Valderrama. Si Rico ay isang sikat na math professor na kilala hindi lang sa pagiging henyo sa calculus, kundi sa pagiging master of one-night stands. Siya ang definition ng red flag na binalot sa expensive suit. Ngunit sa likod ng mga numero at pambababae, may isang sugat na tanging ang simpleng putahe lang ni Yuna ang makakapaghilom. Paano kung ang babaeng hindi marunong mag-solve ng X at Y ang maging sagot sa pinakamahirap na equation sa buhay ni Rico? Isang luto na may kasamang pag-ibig, isang lalaking ayaw magpatali, at isang sikretong wawasak sa lahat. Kaya mo bang tayaan ang isang red flag kung ang kapalit ay isang habambuhay na saya? Pawis na pawis si Yuna habang hinahalo ang malaking kawan ng lugaw. Ito ang buhay niya. Caterer sa umaga, tindera sa gabi. Breadwinner siya at sa bawat patak ng kanyang pawis, katumbas noon ay ang matrikula ng kapatid at gamot ng kanyang ina. Yuna, tignan mo yung boyfriend ni Clara, ang gwapo at ang bait. Sana makahanap ka rin ng ganyan. Tukso ng kapitbahay niya. Napangiti lang si Yuna. Nay, ang hanap ko ay sahod, hindi sahod ulan na lalaki. At saka, sa ganda kong ito. Diyos ko, baka ma-stroke lang ang makakatuluyan ko. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang catering gig sa isang prestihiyoso ng universidad. Doon niya nakita ang isang lalaki na pinagkakaguluhan ng mga estudyante. Matangkad, maputi, at may mga matang tila ng aakit. Siya si Rico Valderrama. Isang order ng lugaw, miss. Make it special, just like you. Sabi ni Rico, sabay kindat. Muntik nang mabitawan ni Yuna ang sandok. Heto na yata ang sinasabi nilang kilabot ng universidad. Pero sa halip na kiligin, tinaasan niya ito ng kilay. Sir, lugaw lang to. Huwag mong lagyan ng mali siya, baka mapanis. Hindi maalis sa isip ni Yuna ang mukha ng professor na yon. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mag-cater siya sa universidad. Pero tila naging suki na niya si Rico sa kanyang munting kainan sa gilid ng kalsada. Sino ba namang mag-aakala na ang isang lalaki na nakasuot ng plantsadong puting polo at mamahaling relo ay papatol sa lugaw na may penoy sa tabi ng bangketa? Professor, wala po ba kayong klase? Baka malate kayo. Sayang ang sahod. Untag ni Yuna habang nagpupunas ang lamesang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Numbers don't lie, Yuna. And my calculations say that I need someone grounded. Someone like you. Seryosong sagot ni Rico. Pero may halong pilyong ngiti na nagpalabas ng kanyang dimples. At saka, mas masarap ang lugaw mo kaysa sa steak sa cafeteria namin. May secret ingredient yata. Pagmamahal po yan, sir. Pagmamahal sa trabaho para may pambili ng bigas. Mataray. Pero may halong biro na sagot ni Yuna. Napansin ni Yuna ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat. Isang magandang babae na mukhang modelo ang bumaba at lumapit kay Rico. Rico, darling, I've been looking for you. Bakit ka ba narito sa dirty place na ito? Nakita ni Yuna kung paano nagbago ang aura ni Rico. Mula sa pagiging tila maamong tupa sa harap niya, naging malamig at mapaglaro ito sa harap ng babae. Inakbayan ni Rico ang babae, pero ang tingin niya ay nanatili kay Yuna. I'm just checking the local economy, babe. Sige na, susunod ako sa bar mamaya. Pagtataboy ni Rico sa babae. Nang makaalis ang babae, hinarap ni Yuna si Rico na may bit-bit na sandok. Alam niyo, Sir Rico, kung balak niyo lang akong gawing experiment sa calculus niyo o pampalipas oras habang wala kayong kadate, wag po ako. Marami akong hugasin, wala akong oras sa mga laro niyo. Bahagyang natigilan si Rico. Hindi siya sanay na sinupalpal ng babae. Kadalasan, isang ngiti lang niya ay nahuhulog na ang mga ito. Pero si Yuna, iba. May apoy sa mga mata nito na hindi kayang patayin ng kahit anong formula. Hindi ito laro, Yuna.
Seryosong sabi ni Rico. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maamoy ni Yuna ang bango nitong amoy mint at expensive leather. Gusto ko lang malaman kung bakit kahit anong solve ko sa equation ng buhay ko, laging why ang lumalabas. Iasin Yuna. Corny niyo po, sir. Mag-check na lang kayo ng test paper, sagot ni Yuna, pero hindi niya maitatago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Pag-alis ni Rico, naiwan si Yuna na hawak ang kanyang dibdib. Kiliti. Iyon ang nararamdaman niya. Ang kiliti na matagal na niyang kinalimutan dahil sa bigat ng responsibilidad sa pamilya. Pero alam niya ang reputasyon ni Rico. Sa universidad, tinatawag itong The Rocket dahil mabilis itong kumuha ng puso at mas mabilis ding mang-iwan pagkatapos ng launch. Red flag Yuna, higanteng red flag. Bulong niya sa sarili habang pilit na ibinabalik ang atensyon sa kumukulong lugaw. Ngunit sa ilalim ng kanyang isip, nagsisimula na siyang mag-compute. Paano kung ang isang lugaw queen at isang playboy professor ay magsama sa isang equation? Ano kaya ang magiging final answer? Isang malakas na buhos ng ulan ang bumalot sa Maynila. Dahil sa baha, napilitang magsara ng maaga si Yuna. Habang nagliligpit siya ng mga bangkito, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito maayos na pumarada. Halos sumampa ito sa bangketa. Bumaba si Rico, pero hindi ito ang dapper na professor na nakasanayan ni Yuna. Basang-basa siya, magulo ang buhok, at tila nawawala sa sarili. Sir Rico, anong ginagawa niyo dito? Baha na, oh? Sigaw ni Yuna habang pilit na pinapayungan ng lalaki. Hindi sumagot si Rico. Sa halip, bigla itong napasandal sa balikat ni Yuna. Doon naramdaman ni Yuna ang nakakapapasong init ng balat ng lalaki. Yuna, ang sakit ng ulo ko. Bulong nito bago tuluyang nawalan ng malay. Dahil sa taranta at dahil malayo ang ospital, dinala ni Yuna si Rico sa kanilang maliit na bahay. Doon, sa ilalim ng tumutulong bubong na pansamantalang tinakpan ng placard, inihiga niya ang bilyonaryong professor sa isang manipis na katre. Sino yan, Yuna? Tanong ng kanyang ina na kagigising lang mula sa pag-ubo. Customer ko po, Nay. May sakit, hindi ko maiwan sa kalsada. Sagot ni Yuna habang mabilis na nagpapalit ng basang banyos. Habang pinupunasan ni Yuna ang noo ni Rico, nagsimulang magdeliryo ang lalaki. Mama, don't go. Bakit mo siya pinili? Bakit hindi kami ni Papa? Napatigil si Yuna. Ang boses ni Rico ay hindi na ang boses ng isang mapang-akit na lalaki. Ito ay boses ng isang batang nasaktan. Doon niya nalaman ang lihim na itinatago ni Rico sa likod ng kanyang mga mamahaling suit at maraming babae. Ang kanyang pagiging The Rocket ay isang maskara lamang upang hindi na siya muling maiwan. Dahil kung siya ang unang mangiiwan, hindi siya ang masasaktan. Ang dami mo palang bitbit na numerical problems sa puso mo, Rico. Bulong ni Yuna habang maingat na sinusubuan ng mainit na sopas ang lalaki nang magkamalay ito ng bahagya. Dahan-dahang iminulat ni Rico ang kanyang mga mata. Sa gitna ng malabo niyang paningin, nakita niya si Yuna. Hindi ito nakasuot ng gown o mamahaling alahas, gaya ng mga babaeng dinadala niya sa bar. Nakasuot lang ito ng lumang duster at amoy bawang. Pero sa mga mata nito, nakita ni Rico ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Katapatan? Bakit mo ako tinutulungan? Mahinang tanong ni Rico. I'm a red flag, remember? Sabi mo, wala kang oras sa mga laro ko. Kasi tao ka rin, Rico. At kahit gaano ka pa kagaling sa math, mukhang nakalimutan mo na ang basic addition. Kapag may nangangailangan, dapat tulungan. Ngumiti ng mahina si Rico. Hinawakan niya ang kamay ni Yuna. Ang kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho pero nanlalambot sa pakiramdam. Sa gabing yon, sa gitna ng tulo ng ulan at amoy ng sopas, naramdaman ni Rico ang isang bagong uri ng calculus. Isang equation kung saan ang 1 plus 1 ay hindi na lang basta numero, kundi isang simula ng panibagong buhay.
Ngunit sa labas, isang itim na sasakyan ang nakamasid. Isang tauhan ng ama ni Rico ang kumuha ng litrato sa bahay ni Yuna. Ang formula ng kanilang pag-ibig ay may paparating na matinding subtraction. Hindi nagtagal at kumalat sa buong unibersidad ang balita. Ang pinakagwapo at pinakamayamang professor na si Rico Valderrama ay madalas makitang kumakain sa isang hamak na lugawan sa kanto. At hindi lang yon, balitang doon pa ito natulog noong gabi ng malakas na ulan. Isang umaga, habang nag-aayos si Yuna ng kanyang mga paninda para sa isang catering gig sa faculty lounge, naramdaman niya ang kakaibang bigat ng atmosfera. Ang mga professor na dati ay binabati siya ng maayos ay biglang nagbubulungan. Siya ba yun? Yung caterer na kinahuhumalingan ni Rico? Dinig ni Yuna mula sa isang babaeng professor na balot ng mamahaling alahas. I can't believe it. Choice naman ni Rico, pero low maintenance nga naman. Mahigpit ang hawak ni Yuna sa tray ng pika-pika. Sanay siya sa pagod, pero hindi siya sanay sa ganitong uri ng pang-iinsulto. Eksaktong pumasok si Rico sa lounge, suot ang kanyang usual na nakakalunod na kagwapuhan. Agad itong lumapit kay Yuna, hindi alintana ang mga matang nakamasid. Yuna, you're here. Bakit hindi mo sinabi? Sana tinulungan kita magbuhat. Bungad ni Rico na may malawak na ngiti. Sir Rico, nakakahiya. Maraming nakatingin. Mahinang saway ni Yuna habang pilit na iniiwas ang tingin. Ngunit hindi nagpaawat ang isang babaeng nagngangalang Dr. Ariane, ang head ng math department na matagal nang may lihim na pagtingin kay Rico. Rico, dear? Baka nakakalimutan mo na may gala tayo mamaya sa Manila Hotel. Sigurado ka bang ito ang isasama mo? Baka mapagkamalan siyang server doon. Nagtawanan ng ilang staff na payuko si Yuna. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Akma siyang aalis nang biglang hawakan ni Rico ang kanyang palad sa harap ng lahat. Actually, Ariane, hindi siya mapagkakamalang server dahil siya ang magiging pinakamagandang babae sa gabing iyon. Seryosong sagot ni Rico. Ang kanyang boses ay malamig, malayo sa malambing na tono niya kay Yuna kanina. At saka, mas gugustuhin ko pang makasama ang isang babaeng marunong magluto ng totoong pagkain kaysa sa mga taong puro paninira lang ang alam kainin. Natahimik ang buong lounge. Hinila ni Rico si Yuna palabas, diretso sa kanyang sasakyan. Rico, ano ba? Ano yung sinabi mo? Hindi ako pang Manila Hotel. Tignan mo nga ako amoy bawang at sibuyas. Giit ni Yuna nang makasakay sila. Magkaiba tayo, Rico. Ikaw calculus. Ako, simpleng addition at subtraction lang. Hindi tayo magkatugma. Yuna, makinig ka. Hinawakan ni Rico ang magkabilang balikat ni Yuna. Sa math, ang pinakamagandang equation ay yung hindi mo inaasahan ng result. Hindi kita isasama para ipagmalaki ang ganda mo. Isasama kita dahil ikaw lang ang nagparamdam sa akin na hindi ko kailangang maging the rocket para mahalin. I just want to be Rico. You're Rico. Napaluha si Yuna. Sa gitna ng takot at pag-aalinlangan, nararamdaman niya ang katapatan sa boses ng lalaki. Pero sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, hindi niya alam na ang tatay ni Rico, ang makapangyarihan, si Don Ricardo Valderrama, ay kasalukuyan ng nagpapirma ng eviction notice para sa buong komunidad ni Yuna. Ang hamon ay hindi lang sa loob ng unibersidad. Ang totoong giyera ay magsisimula sa mismong lupang kinatatayuan ng kanyang mga pangarap. Matingkad ang sikat ng araw sa komunidad ng San Jose, pero tila may madilim na ulap na nakalutang sa ibabaw ng barong-barong ni Yuna. Kagagaling lang niya sa palengke nang madatahan niyang nagkakagulo ang kanyang mga kapitbahay. Sa gitna ng kalsada, may mga lalaking nakabarong at may hawak na mga dokumento, kasama ang ilang uniforme ng pulis. Anong nangyayari rito? Tanong ni Yuna, hingal na hingal habang bitbit ang mabigat na basket. Yuna, may eviction notice na raw. Kukunin na raw ng Valderrama Real Estate ang lupang ito para gawing kondo. Sigaw ni Clara, ang kanyang kaibigan,
Habang umiiyak, nabitawan ni Yuna ang kanyang basket. Nagkalat ang mga kamatis at sibuyas sa putikan. Valderrama, ang apelyidong nagpapatibok ng puso niya gabi-gabi, ay siya ring apelyidong wawasak sa kaisa-isang bubong na tinitirhan ng kanyang may sakit na ina. Hindi maaari. Baka nagkakamali kayo. Bulong ni Yuna. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Tinawagan niya si Rico pero hindi ito sumasagot. Pumunta siya sa universidad, hindi alintana ang kanyang itsura. Gusot ang t-shirt, pawis, at may dumi pa ng putik ang binti. Pagdating niya sa faculty office, hinarang siya ng sekretary. Miss Samonte, bawal po ang mga outsider dito. Nasaan si Rico? Nasaan si Professor Valderrama? Sigaw ni Yuna. Eksaktong bumukas ang pinto ng main office at lumabas si Rico kasama ang isang matandang lalaki na may awtoridad at tila gawa sa bato ang mukha. Si Don Ricardo Valderrama. Yuna, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Rico. Lumapit siya agad para alalayan ang dalaga. Pero itinulak siya ni Yuna. Totoo ba, Rico? Totoo bang ang pamilya niyo ang magpapaalis sa amin sa San Jose? Diretsyong tanong ni Yuna. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Napatigil si Rico. Ang kanyang pananahimik nang naging kumpirmasyon na kailangan ni Yuna. So, this is the girl? Singit ni Don Ricardo, matalimang tingin kay Yuna. Rico, I told you, this is why you shouldn't mix business with pleasure. Miss Samonte, ang lupang yun ay pag-aari ng pamilya namin. Matagal na kayong pinagbigyan. Negosyo ito, hindi charity work. Papa, please stop! Awat ni Rico. Hinarap niya si Yuna. Yuna, makinig ka. I was trying to find a way. Nakikipag-negotiate ako kay Papa para hindi ituloy ang demolisyon or at least bigyan kayo ng maayos na relokasyon. Kailan mo balak sabihin sa akin, Rico? Kapag nakatumba na ang bahay namin, kapag wala nang matulugan ng nanay ko? Tanong ni Yuna, tumutulo na ang mga luha. Kaya ba dikit ka ng dikit sa akin? Para makuha ang loob ko at hindi kami lumaban kapag kinuha niyo na ang lupa? No! Hinding-hindi ko gagawin yon. Giit ni Rico. Akmang hahawakan ng kamay ni Yuna, pero muling umiwas ang dalaga. Alam mo, Rico, tama si Dr. Arian. Maling equation tayo mula nung una. Sabi ni Yuna habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Ang akala ko, ikaw yung lalaking may respeto na pinapangarap ko. Pero isa ka lang palang red flag na may magandang disguise. Ibinabalik ko na ang lahat, Rico. Pati yung kiliti sa puso ko, isasama ko na sa pag-alis ko. Tumalikod si Yuna at mabilis na naglalakad palayo. Rinig niya ang pagsigaw ni Rico sa kanyang pangalan, pero hindi na siya lumingon. Sa kanyang isip, isa lang ang malinaw. Kailangan iligtas ang kanyang pamilya, kahit ang kapalit noon ay ang pagdurog sa kaisa-isang lalaking minahal niya ng totoo. Isang maling numero ang nasolve ni Yuna at ang resulta ay isang wasak na pangarap. Wasak ang puso ni Yuna habang nag-iempake ng mga gamit sa kanilang maliit na kusina. Ang bawat sandok, bawat kaldero at bawat sako ng bigas ay tila may kasamang alaala ni Rico. Sa labas, ang ingay ng mga bulldozer na naghihintay sa dulo ng kalsada ay tila isang ticking time bomb. Anak, huwag ka nang umiyak. May mahahanap din tayong malilipatan. Pag-aalo ng kanyang ina. Bagaman bakas din dito ang takot. Hindi ko lang matanggap, Nay, akala ko iba siya. Sagot ni Yuna. Ang boses ay parang basag na bubog. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ni Don Ricardo sa Makati, isang matinding tensyon ang nagaganap. Binagsak ni Rico ang kanyang resignation letter sa mesa ng ama. Kasama nito ang susi ng kanyang sports car at ang kanyang corporate credit cards. Ano ang kahulugan nito, Rico? Galit na tanong ni Don Ricardo. Isasakripisyo mo ang lahat. Ang posisyon mo sa universidad, ang mana mo, para lang sa isang babaeng naglalako ng lugaw? Hindi lang siya basta babaeng naglalako ng lugaw, Papa. Siya ang babaeng nagturo sa akin na ang 1+1
ay hindi laging tungkol sa profit at loss. Tungkol ito sa pagtutulungan. Matapang na sagot ni Rico. Kung itutuloy niyo ang demolisyon ng walang maayos na relokasyon at kabayaran para sa kanila, hinding-hindi niyo na ako makikita. Magugutom ka, Rico. Hindi ka sanay sa hirap. Banta ng matanda. Mas gusto ko pang magutom kasama siya kaysa mabusog sa perang galing sa panunupil. Huling hirit ni Rico bago tuluyang lumabas ng gusali. Naglakad si Rico sa gitna ng initan. Sumakay ng jeep, bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon, at tumungo sa San Jose. Bitbit niya ang kanyang maliit na savings account na matagal na niyang itinatago mula sa kanyang ama. Pagdating niya sa pwesto ni Yuna, nakita niyang nakasarado na ito, pero hindi siya sumuko. Tumulong siya sa mga kapitbahay ni Yuna na nagbabarikada. Nang makita siya ni Yuna, galit itong lumapit. Anong ginagawa mo rito, Rico? Para manood kung paano kami madudurog. Singhal ni Yuna. Narito ako para tumulong, Yuna. I resigned. I left everything. Hingal na sabi ni Rico. Inabot niya ang isang envelope. Ito ang savings ko. Hindi ito sapat para pambili ng lupa, pero sapat ito para kumuha ng magaling na abogado para i-delay ang demolisyon at makahanap tayo ng mas magandang lugar. Napatitig si Yuna sa pawisang mukha ni Rico. Wala na ang kislap ng The Rocket. Wala na ang yabang ng isang bilyonaryong professor. Ang kaharap niya ay isang lalaking handang makipagputikan para sa kanya. Bakit, Rico? Bakit mo ginagawa to? Mahinang tanong ni Yuna. Dahil sa kalkulus ng buhay ko, ikaw lang ang constant, Yuna. Ang lahat ng yaman ko ay variables na pwedeng mawala. Pero ang pag-ibig ko sa'yo, iyon ang limit na hinding-hindi magbabago. Sa gitna ng tensyon ng paparating na demolisyon, isang maliit na kislap ng pag-asa ang muling nabuo. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang ama ni Rico ay hindi basta-basta susuko, at isang mas matinding pagsubok ang paparating na susubok sa kanilang bagong tatag na relasyon. Madilim pa ang umaga, pero ang buong San Jose ay gising na. Ang tunog ng mga sirena at ang pag-ugong ng mga dambuhalang bulldozer ay tila hudyat ng isang digmaan. Nakatayo sa unahan ng barikada si Yuna, hawak ang isang placard na gawa sa karton. Sa tabi niya, hindi ang kanyang mga kapwa tindera ang umaalalay, kundi si Rico, na ngayon ay suot ang isang kupas na t-shirt at maong, malayo sa imahe ng isang respetadong professor. Rico, umalis ka na rito. Delikado. Pakiusap ni Yuna habang pinagmamasdan ng mga demolition crew na papalapit. Hindi mo kailangang madamay sa dumi at gulo ng mundo namin. Yuna, sinabi ko sa'yo, your battle is my battle. Wala na ang The Rocket. Ang nasa harap mo ngayon ay ang lalaking handang maging pader para sa'yo. Seryosong sagot ni Rico, sabay higpit ng hawak sa kamay ni Yuna. Nagsimula ang tulakan. Ang sigaw ng mga tao ay humalo sa usok ng mga makina. Sa gitna ng kaguluhan, isang bulldozer ang biglaang umabante ng mabilis. Mukhang nawalan ng preno ang dambuhalang sasakyan at diretsong tinumbok ang pwesto kung saan nakatayo ang may sakit na ina ni Yuna, nakasalukuyang inililikas ng mga kapitbahay. Nanay! Tili ni Yuna nang makitang matutumbahan ng isang gumuhong pader ang kanyang ina dahil sa pagbangga ng bulldozer. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Rico. Sa isang iglap, itinulak niya ang ina ni Yuna palayo sa panganib. Ngunit bago pa siya makailas, ang malalaking blok ng semento mula sa pader ay bumagsak ang direkta sa kanyang binti at balikat. Rico! Ang huling narinig ni Rico bago nagdilim ang lahat ay nang nakakabinging sigaw ni Yuna at ang paghinto ng lahat ng ingay sa paligid. Dinala si Rico sa pampublikong ospital. Doon, nagbantay si Yuna ng walang tulog. Ang dating mapuputi at malinis na kamay ni Rico ay puno na ng gasgas at benda. Dumating si Don Ricardo, ang kanyang ama, na halatang nag-aalala sa kabila ng kanyang matigas na anyo. Tignan mo ang ginawa mo sa sarili mo, Rico. Dahil sa babaeng ito, muntik ka nang mamatay. Bulyaw ng matanda
Sa loob ng ward, hinarap ni Yuna ang matanda. Hindi siya yumuko. Hindi siya natakot. Don Ricardo, muntik nang mamatay ang anak niyo hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kasakiman niyo sa lupa. Iniligtas niya ang nanay ko, isakripisyo niya ang lahat para sa mga taong tinatawag niyo lang na insignificant numbers sa iyong negosyo. Natahimik ang matanda nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Yuna. Nang magkamalay si Rico, ang unang hinanap niya ay si Yuna. Is your mom okay? Mahinang tanong ni Rico, ang boses ay paos. Ligtas siya, Rico. Ligtas kaming lahat dahil sa'yo. Umiiyak na sabi ni Yuna habang hinahalikan ang kamay ng lalaki. Bakit mo ginawa yon? Pwede kang mamatay. Calculated risk, Yuna. Pilit ng ngiti ni Rico. Mas madaling ayusin ang nabaling buto kaysa sa wasak na puso kung mawawala ka sa akin. Doon sa loob ng maliit at mainit na kwarto ng ospital, natanto ni Yuna na ang red flag na kinatatakutan niya noon ay naging green flag na handang maging silungan niya sa anumang bagyo. Pero ang tanong, titigil na ba si Don Ricardo o gagamitin niya ang kalagayan ni Rico para tuluyang paghiwalayin ang dalawa? Habang mahimbing na natutulog si Rico dahil sa epekto ng pain relievers, nilapitan ni Don Ricardo si Yuna sa hallway ng ospital. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila may kasamang bigat ng ginto at kapangyarihan. Huminto ito sa harap ni Yuna na kahit pagod at puyat ay nananatiling nakataas ang noo. Miss Samonte, simula ng matanda. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Tignan mo ang anak ko. Isang henyo sa matematika, isang tinitingalang profesor. Pero ngayon ay nakahiga sa pampublikong ward na amoy luma. Ito ba ang buhay na gusto mo para sa kanya? Hindi ko po ginusto ang nangyari sa kanya, Don Ricardo. Mahinahong sagot ni Yuna. Siya ang pumili nito. Pinili niyang protektahan ang mga taong tinatapakan niyo. Ngumisi ng mapaitang matanda at naglabas ng isang checkbook mula sa kanyang bulsa. Mabilis siyang nagsulat at iniabot ang isang pirasong papel kay Yuna. 5 milyong piso. Sapat na yan para makabili ka ng sarili mong bahay at lupa sa probinsya, makapagtayo ng malaking restaurant at maipagamot ang nanay mo sa pinakamahal na ospital. Ang kapalit? Lumayo ka kay Rico. Hayaan mo siyang bumalik sa mundo kung saan siya nararapat. Napatitig si Yuna sa tseke. 5 milyon. Iyon ang halagang hindi niya kikitain sa buong buhay niya sa pagtitinda ng lugaw. Iyon ang kalayaan ng kanyang pamilya mula sa gutom at pangamba. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni Yuna. Ang boses ay nanginginig. Dahil ang pag-ibig niyo ay isang bad investment. Sagot ni Don Ricardo. Sisirain niyo lang ang isa't isa. Pirmahan mo ang kasunduan na hinding-hindi mo na siya kikitain at magiging maayos ang buhay ng pamilya mo. Dahan-dahang kinuha ni Yuna ang tseke. Tumingin siya sa pinto ng kwarto ni Rico. Naalala niya ang lahat. Ang unang kindat ni Rico, ang mainit na sopas sa gitna ng ulan. Ang pagtalo nito sa harap ng bulldozer para iligtas ang nanay niya. Sa harap ni Don Ricardo, dahan-dahang pinunit ni Yuna ang tseke. 1, 2, hanggang sa maging maliit na piraso ito na nalaglag sa sahig. Don Ricardo, ang kalkulus niyo ay laging tungkol sa pera, sabi ni Yuna, matalimang tingin. Pero sa math ni Rico, itinuro niya sa akin na may mga bagay na undefined, ang halaga ng sakripisyo at ang tibok ng puso. Hindi ko ibebenta ang lalaking nag-alay ng buhay para sa nanay ko. Kung gusto niyo siyang bawiin niyo siya sa maayos na paraan. Hindi sa paraang parang bumibili lang kayo ng lupain. Nagtaka at nagulat ang matanda. Hindi siya sanay na tinatanggihan ng pera. Magsisisi ka, Miss Samonte. Wala kang laban sa akin. Baka po kayo ang magsisisi. Huling hirit ni Yuna bago bumalik sa loob ng kwarto ni Rico. Pagpasok niya, gising na si Rico at nakatingin sa bintana. Nakausap mo si Papa? Mahinang tanong nito. Oo, sagot ni Yuna habang tinatabihan ang lalaki. Inalok niya ako ng 5 milyon para iwan ka. Natawa ng bahagya si Rico kahit masakit ang kanyang katawan.
Ang mura naman ng tingin niya sa akin. Sana humingi ka ng 10. Kahit 1 bilyon pa, Rico, hindi kita ipagpapalit. Sabi ni Yuna, sabay haplos sa buhok ng professor. Dahil ikaw ang kaisa-isang equation na hindi ko kayang isolve, pero gusto kong pag-aralan habang buhay. Sa labas ng pinto, nakatayo pa rin si Don Ricardo. Narinig niya ang lahat. Sa unang pagkakataon, ang kanyang matigas na puso ay tila nakaramdam ng isang kakaibang remainder. Isang pakiramdam na baka mali ang lahat ng kanyang kwentas sa buhay. 1 buwan nang lumipas matapos ang madugong demolisyon sa San Jose. Naka-wheelchair na si Rico, ang binti ay may semento pa, ngunit ang kanyang mukha ay maaliwalas na. Pansamantala silang nanuluyan sa isang maliit na apartment na inupahan ni Yuna gamit ang huling ipon nito mula sa catering. Rico, dahan-dahan lang. Baka mabigla ang binti mo, saway ni Yuna habang tinutulungan ng professor na nakaupo sa beranda. Yuna, kailangan kong mag-practice. Paano kita mahahabol kapag nagalit ka muli sa akin? Biro ni Rico, pero may halong seryosong tingin. Balita ko, tumigil na ang mga bulldozer sa San Jose. Bakit? Huminga ng malalim si Yuna. Hindi ko rin alam. Simula nung gabi sa ospital, hindi na bumalik ang mga crew. Sabi ng mga kapitbahay, may temporary restraining order daw na galing sa korte. Pero ang nakapagtataka, ang abogadong nag-file galing sa Valderrama Law Firm. Nagtaka si Rico. Alam niyang hindi basta batang sumusuko ang kanyang ama. Eksaktong tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Yuna, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na matanda. Si Don Ricardo, na sa pagkakataong ito ay walang dalang tseke, kundi isang makapal na blueprint. Papa? Gulat na sabi ni Rico. Pumasok ang matanda, tinitigan ng maliit na apartment, at pagkatapos ay tumingin kay Yuna. Miss Samonte, napanaginipan ko ang mga piraso ng tsekeng pinunit mo. Hindi ako nakatulog ng maayos sa loob ng 1 buwan dahil sa pride ko. Ibinaba ni Don Ricardo ang blueprint sa mesa. Hindi ko ititigil ang project sa San Jose, pero binago ko ang plano. Hindi na lang ito basta luxury condo. Gagawin nating integrated community project. Ang kalahati ng lupa ay gagawing socialized housing para sa mga nakatira doon at ang ground floor ay magiging isang malaking food hub kung saan ang main tenant ay ang Yuna Special Catering and Lugawan. Nalaglag ang panga ni Yuna. Ano po? I'm a businessman, Miss Samonte. Nakita ko ang loyalty ng mga tao sa iyo. Nakita ko kung paano ka ipaglaban ng anak ko. That kind of passion is a good investment. Sabi ng matanda na may bahid ng pagsisisi sa boses. Rico, bumalik ka na sa universidad. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang The Rocket na takot magmahal, kundi bilang professor na marunong magpahalaga sa mga taong nasa labas ng classroom. Napaiyak si Yuna at niyakap ang kanyang ina na nasa kusina. Lumapit naman si Rico sa kanyang ama at sa unang pagkakataon ay niyakap ito ng mahigpit. Salamat Papa, bulong ni Rico. Nang umalis ang matanda, naiwan sina Rico at Yuna sa ilalim ng ambon na nagsimulang pumatak sa beranda. Hinila ni Rico si Yuna palapit sa kanya. Sabi ko sa iyo, Yuna, ang bawat negative sa buhay natin, kapag pinagsama, nagiging positive. Sabi ni Rico. Corny mo talaga sa math, Rico. Pero sige na nga, tanggap ko na. Sagot ni Yuna habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Naramdaman ni Yuna ang kiliti sa kanyang puso. Hindi na ito kiliti ng takot o kaba, kundi kiliti ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang final answer. Ang dating red flag ay naging green flag na gwagayway sa gitna ng bagyo. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang dating maputik at magulong kalsada ng San Jose ay hindi na makilala. Sa gitna ng makabagong housing project, nakatayo ang isang makulay at modernong gusali, ang Nona's Heritage Food Hub. Ito ang katuparan ng pangarap ni Yuna. Isang lugar kung saan ang lugaw ay hindi lang pagkain ng mahirap, kundi isang putahing ipinagmamalaki sa lahat. Yuna, ang daming order sa table 5. 5 special lugaw na may extra lechon kawali. Sigaw ni Clara.
na ngayon ay manager na ng hub. "Coming!" sagot ni Yuna. Suot niya ang isang malinis na apron na may borda ng kanyang pangalan. Maaliwalas ang kanyang mukha at ang kanyang nanay ay masayang nag-aabot ng mga tray sa mga customer. Sa gitna ng abala, pumasok ang isang lalaki na nakasuit. Dala ang isang leather briefcase. Si Rico. Hindi na siya ang rocket na kinatatakutan sa bar. Siya na ngayon ang paboritong professor sa universidad na kilala sa pagbibigay ng mga real-life examples tungkol sa pagsisikap at pag-ibig. "Professor Valderrama, late ka na naman sa lunch date natin." Biro ni Yuna habang nagpupunas ng kamay. "Traffic, Mrs. Valderrama to be," sagot ni Rico, sabay halik sa noo ni Yuna. "At tsaka, may tinapos lang akong equation sa school. I think I finally solved the most difficult one." "Ano na naman yan? Calculus?" "Hindi. The Yuna variable," sabi ni Rico. Inilabas niya ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Natahimik ang buong food hub. Maging ang mga customer ay tumigil sa pagkain. Lumuhod si Rico sa gitna ng restaurant sa harap ng mga taong naging saksi sa kanilang pakikipaglaban sa barikada. "Yuna, nung una kitang makita, akala ko ikaw ang error sa maayos kong buhay. Pero itinuro mo sa akin na ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging tama, kundi tungkol sa pagiging totoo. I promised my students that I'd always find the value of X. Pero nahanap ko na ang value ko at ikaw yon. Yuna Samonte, will you let me be your constant partner? Will you marry me?" Tumulo ang mga luha ni Yuna. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Tumingin siya sa kanyang nanay na tumatango at kay Don Ricardo na nakatayo sa pinto, nakangiti ng tipid habang nakamasid. "Rico, sa dami ng red flags mo noon, sinong mag-aakalang ikaw pala ang magiging sagot sa lahat ng dasal ko?" Ani Yuna. "Yes, Rico! 1,000,000,000 beses na yes!" Nagpalakpakan ng lahat. Nagyakap ang dalawa sa gitna ng samyo ng bawang at luya. Ang dating lugawan sa bangketa ay naging saksi sa isang kasunduang hindi mababayaran ng anumang tseke. Sa labas, nagsimulang umulan ng mahina. Ang ulan na dati ay kinatatakutan ni Yuna dahil sa baha. Pero ngayon ay tila basbas na ng langit. Doon, sa ilalim ng makulay na neon sign ng kanilang restaurant, napatunayan nila na ang pag-ibig ay parang math. Maaring mahirap intindihin sa simula, pero kapag nahanap mo ang tamang formula, laging maganda ang resulta.